Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Sino ang warrior angel sa Bible? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Daniel chapter 10 verse 13, King James Version. Sabi po ay, "But the prince of the kingdom of Persia withstood me 1 and 20 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia." Um, Kapag narinig natin ang salitang warrior, madalas ang naiisip natin ay isang sundalo, isang mandirigma na handang makipaglaban. Pero alam niyo ba na sa Bible meron talagang warrior na angel? At ang pangalan niya ay Michael, isang archangel o chief angel ng Panginoon. Hindi lang siya ordinaryong anghel, siya ay tagapamuno ng mga makalangit na hukbo. Makikita natin si Michael sa iba't ibang bahagi ng Bible. Sa Daniel chapter 10, sa Jude verse 1 to 9 at sa Revelations chapter 12. Sa bawat pagpapakita niya, lagi siyang involved sa spiritual battle, isang cosmic war sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Hindi lang depensibo ang role niya, authoritative din siya. Si Michael ay naka-assign para bantayan ng mga anak ng Diyos at labanan ang mga pwersa ni Satanas. At ang first teaching is, Archangel Michael is assigned to special missions. Hindi basta-basta si Michael, siya ay pinapadala mismo ng Panginoon sa mga mission na critical sa plano niya. Tulad nung si Daniel, si Michael ang reinforcement na nagbigay ng breakthrough. Kapag si Michael lang pinadala, ibig sabihin matindi ang labanan. This reminds us na kahit hindi natin nakikita, may mga angelic battles na nangyayari for our protection and God's divine will. Ang second teaching is, angelic beings see the bigger picture than we do. Habang tayo ay nililimitahan sa physical realm, ang mga angels tulad ni Michael ay nakakita ng mas malawak na picture. Hindi lang sila nakikipaglaban, pero naiintindihan din nila ang mga nangyayaring spiritual dynamics. Sa Daniel chapter 10, kita natin yung delay ay dahil may kalaban sa spiritual realm. Kaya minsan pala ang mga sagot ni Lord sa prayer natin hindi delayed dahil ayaw niya. Minsan may battle pa palang nangyayari sa spiritual realm. At ang last teaching is, a thing that connects to the spiritual realm is prayer. Prayer ang isang pinaka-powerful na tool natin mga believers. Habang nagpe-pray tayo ay nakakonekta sa Diyos at sa spiritual forces na kanyang ginagamit. Sa Daniel, habang siya ay nagpa-fast at nagpe-pray, doon dumating ang anghel. Kaya hindi natin dapat maliitin ang panalangin. Every time we pray, we participate in the spiritual battle. Yun lamang po.